Kilang Diyos, mga minamahal, God bless you po, ating beloved, my co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal. Lahat muna magsabing praise the Lord. Purihin naman ang Panginoon, mga kapatid. Dumalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hingin natin ang patnubay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo muling pagpalain sa araw na ito at gamitin ang balingkod. Instrumento lamang, mga minamahal. Hallelujah, ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, Diyos, narito kami sa iyong paanan, mahal na Panginoon. Humingi kami ng patnubay. Sa ganang amin, wala kaming magagawa ang mambanalo. Diyos, ikaw ang aming karunungan na kaalaman, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po yung mga anak, misan pa, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, mahal na Panginoon. Diyos, tumimo sa aming mga puso, ang mambanalo pang siya naming lakaran, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, Diyos. Sumaamin ka man banal sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos. Hallelujah. Alis yung mga adlang sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, unbelief and doubt, hindrances cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Purihin ang ating mahal na Panginoon at ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa umagang ito. Amen. Hallelujah. At I give double honor, respect sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Ang kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At patuloy natin, hindi natin malimutan ng mahal ang alaala sa ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Amen. Sa aking mga kasama, ating mga manggagawa, ating mga mangangaral, ating mga elders, sa lahat ng ating mga awit, manunugtog, mga minamahal, sa lahat ng ating minamahal at ginigiliw ng mga kapatiran sa lugar na ito, mga kapatid, hallelujah, na patuloy natin kasama sa ating pong pagsamba at paglilingkod sa mga Panginoon. Salamat sa dakilang Diyos, mga minamahal. Kayo po'y pinadalo ng dakilang Diyos sa ating banal na gawain, mga kapatid, sa umagang ito. At dakilang Diyos ang magpala sa inyong lahat, mga minamahal. Amen po ba, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Mga minamahal, tayo po'y magbukas ng ating mga Bible dito po sa aklat ng mga awit, Psalms chapter 85, verse 6. Hindi ko na i-forward yung ating mga verses sa ating mga Bible reader. Mga minamahal, sundan na lang po ko, mga kapatid. Psalms 85, verse 6, basahin natin. From the book of Psalms chapter 85, verse 6. Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee. Amen. Amen. Ayon sa mga awit, 85, versikulo 6. Hindi mo ba kami bubuhayin uli upang ang inyong bayan ay magalak sa iyo? Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal, sa umagang ito. Ang ating pong pag-aralan, mga minamahal, ay revive us again. Amen. Revive us again. Sa Tagalog po ng ating Bible, ibig sabihin, buhayin mo kaming muli. Amen. Wilt thou not revive us again? Verse 6, that thy people may rejoice in thee. Amen. Say, praise the Lord. Revive us again. Wahin mahal, hallelujah. Mahalaga po ito, mga minamahal. Sa aklat po ng Psalms 37 verse 4, nakalagay po doon, magpakaligaya ka naman sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Magpakaligaya ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon para ibibigay ng dakilang Diyos ang desire ng ating mga puso. Amen. Praise God. Mangyayari lamang po ito, mga minamahal, sa ating mga buhay kung tayo po'y magsisikap na ma-revive. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, ay magpapaka-revive sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi mo ba kami i-revive muli, sabi ng ating talata sa Tagalog, upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo? Amen. Praise the Lord. Ang kailangan po natin ngayon, mga minamahal ko, ay personal revival. Amen. Personal revival para sa mga believers, mga minamahal. Panahon po ito, mga kapatid ko, ng pagpapalakas sa ating mga sariling espiritual. Nakita po natin, mga minamahal, sa ating pong 49th anniversary sa dako ng Luneta, mga kapatid. Lahat po na-revive. Amen po ba?
Lahat po na-revive. Mga minamahal. Lahat po nakatanggap ng revival. Mga kapatid ko. Pero, ang iba po, mga minamahal, hindi po pinahalagahan yung revival na natanggap mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil, after po nilang ma-revive, balik na naman sa dati. Mahina na naman. Amen. Mga minamahal. So bakit dapat po ang revival natin, mga minamahal, ay consistent, steadfast. Amen. Dapat, mga minamahal, araw-araw revive tayo, mga kapatid. Si praise the Lord. Bakit kailangan natin ng revival? Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, meron tayong kaaway na palagi pong umiikot, gumagala yan, mahal, araw at gabi. Hinahanapan tayo ng kahinaan para tayo po'y mapabagsak. Diablo po. Tingnan nyo, basahin natin. 1 Peter chapter 5 verse 8. At ihanda natin ang Luke chapter 22 verse 31 and 32. Mahal. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amen. Tagalog po. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humihanap ng masisila niya. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal ko. Ang ating kaaway na dyablo, mga minamahal, umiikot daw yan. Gumagala yan. Humahanap siya ng masisila. Iniikutan niya yung mga Kristiyano. Hindi na po niya pagnanasain, mga minamahal, na hanapan ng mali yung mga unbeliever kasi kanya na yon. Amen ba? Be sober, sabi rito. Be vigilant, mga minamahal. Maging mapagbantay tayo because your adversary, the devil, yan po yung ating kaaway. As a roaring lion, mga minamahal, walketh about, seeking whom he may devour, mga minamahal. Hinahanap niya yung ating kamalian para muli tayong tuksuhin, muli tayong mga minamahal ko, pahinain, si Amen, at ibagsak, mga minamahal. At alam po ba ninyo, mga kapatid ko, na ang kaaway ng mahal na Panginoon ay hinihingi tayo sa dakilang Diyos para ligligin? Amen? Sabi ng Luke chapter 22 verse 31-32, mga mahal, Peter, hinihingi ka sa akin ni Satanas ngayon. Tingnan niyo, basahin natin. From the Gospel according to St. Luke chapter 22 verses 31 to 32. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fall not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Amen. Amen. Tagalog po, beloved. Ayon sa Lucas 22, 31 hanggang 32. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay pinamamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung magpabalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mismo ang dakilang Diyos, mga minamahal ko, ay sinabi niya kay Peter, Peter, hinihingi ka sa akin ni Satan. Ngunit pinamamanhi ko sa iyo, sabi niya, huwag kang manghina, huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Para ligligin ka eh. Hinihingi ka sa akin ni Satan, para ligligin ka, Peter. Tingnan niyo, nakakatakot naman yun. Amen. Pagkapanumbalik mo, sabi ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, pagkatapos ng trials, pag siya'y na-revive, mga minamahal, palakasin mo mga kapatid mo. Sabi niya rito. Praise the Lord. Ibig sabihin, mahal, ang Kristiyano po, pag dumaan sa mga pagsubok, mga trials,
Hindi tayo dapat magreklamo, kundi tayo dapat magpasalamat sapagkat pinahintulot ng dakilang Diyos yan para may maituro ka sa iba. Amen? Para makaakay ka ng kaluluwa, mga kapatid. Praise the Lord! Sabi ng dakilang Diyos, huwag manghina ang iyong pananampalataya. Pagkapanumbalik mo, sabi ng mahal na Panginoon, patibayin mo ang iyong mga kapatid. So ang pagsalakay po ng dyablo, mga mahal, yung panunukso ng dyablo, mga kapatid ko sa mga Kristiyano, ay like a thief in the night. Katulad po yan ng magnanakaw sa gabi. Hindi nagpapaalam yan, mga minamahal. Hindi natin alam kailan sasalakay yan para tuksuhin ang Kristiyano. Amen ba? Pero kung lagi tayong revive, lagi tayong malakas sa spiritual, pag lagi tayong nagnanasa, mga minamahal, na mapuspos ng Holy Spirit, may lakas kang haharap sa mga pagsubok sa buhay. Say amen? Mga minamahal. Alam nyo, babalik ang dakilang Diyos sa mga Kristiyanong on fire ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. At may iiwan po ang mga Kristiyanong talunan ng dyablo. Yung mga talunan ng dyablo, iiwanan yan sa rapture, mga kapatid. Kasi overcomer lang ang akit sa langit. Say amen? Kaya kung alam mong mahinang-mahina na ang spiritual mo, mga minamahal, pero hinahayaan mo lang, mga kapatid, wala ka pong ginagawang paraan para ma-revive ka, eventually, mga minamahal, magagapi ka ng dyablo. Amen ba? Hihilahin ka niyang muli para malaglag ka sa kamay ng mahal na Panginoon. Para maging alipin kang muli ng kasalanan. Say praise the Lord. Minsan naman, mga minamahal, nagiging malamig ka ng Kristiyano, mga kapatid ko, hindi mo pa napapansin. Hindi ka pa gumagawa ng paraan, mga minamahal, para ikaw ay uminit sa paglilingkod. Alam naman natin, napakadelikado ng panlalamig. Amen ba? Kapag nanlalamig ang Kristiyano, mga minamahal, napakadelikado niyan. Ang dyablo gumagala, umiikot, mga minamahal. Humahanap siya ng mga mahihinang Kristiyano para muli niyang pasukan, para muling gawing alipin ng kasalanan. Amen ba? Minsan hinahayaan mo lang, mga minamahal, na kulang ka sa pakikinig ng Word of God. Pero hindi mo pinapansin, hindi mo binibigyan ng importansya. Hindi kasi natin alam kung gaano kadelikado, mga minamahal, yung hindi tayo nakikinig ng Word of God. Ang Word of God, ito po ay sword of the Spirit. Amen? Ito po yung ipanlalaban mo, mga minamahal, sa mga lalang ng dyablo. Praise the Lord. Kaya kung punong-puno ka ng Word of God sa puso, mga minamahal, at bulungan ka ng dyablo, mga kapatid ko, na magkasala sa mahal na Panginoon, ang panlaban mo dyan, Word of God. Naalala niyo ba na ang ating pinakamamahal na Panginoon na siya'y mag-ayunan ng 40 araw? Mga minamahal, kinausap siya ni Satan, mga kapatid. Ang sabi po ni Satan sa kanya, mga minamahal, kung talagang anak ka ng Diyos, Jesus, gawin mo ang mga batong ito na tinapay sapagkat nasusulat. Mga minamahal. No. Sabi ron, mga kapatid ko, magpatihulog ka. Isa yon, mga kapatid, sa testing. Pangalawa, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Aalalayan ka ng mga anghel. Hindi ka matitisod. So gumagamit po si Satan ng Word of God. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, nasusulat din naman, Satanas, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Amen? Ibig sabihin, well-versed talagang kaaway. Amen ba? Maraming alam na Word of God ang kaaway. Amen? Eh mga kapatid, dapat po, mga minamahal ko, huwag nating ilalayo yung puso natin, yung pakikinig natin sa Word of God. Pag dito manggagaling, dito magmumula yung revival. Amen ba? Praise God. Naalala niyo si Samson? Mga minamahal, yung pinakamalakas na tao sa Biblia? Sa Judges chapter 16 verse 20, basahin natin, mga kapatid. Book of Judges, chapter 16, verse 20. And she said, the Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep, and said, I will go out as at other times before, and shake myself. And he wist not that the Lord was departed from him. Right. Tingnan niyo, mga mahal.
sa Aklat ng mga Hukom, Kapitulo 16, versikulo 20. At sinabi niya, narito nasa iyo ang mga Filisteo, Samson. At siya gumising sa kanyang pagkatulog at sinabi, ako'y lalabas sa gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Ngunit hindi niya talos na ang Panginooy humihiwalay sa kanya. Amen. Tingnan niyo si Samson, mga kapatid. Hindi niya namalayan na umalis na yung Holy Spirit sa kanya. Ang nagbibigay lakas sa kanya, yung Holy Spirit. Lahat magsabing amen. And she said, the Philistine be upon thee, Samson, and he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before. Dahil mga minamahal, hinuhuli ni Delilah yung lakas ni Samson, mga kapatid. At nung kapipilit niya, mga minamahal, sinabi ni Samson, mga kapatid ko. At nung pagkising niya, nandyan yung kanyang mga kaaway, mga kapatid, hindi niya alam, wala na yung kanyang lakas. Ang sabi niya, mga minamahal ko, I will go out as at other times before and shake myself. And he wished not that the Lord was departed from him. Akala niya, nandun pa yung lakas niya, mga minamahal, paggising niya. Hindi niya alam, mga kapatid, wala na, iniwan na siya ng Holy Spirit. Bakit siya iniwan? Nabubuhay siya sa kasalanan. And one day, he was surprised, mga minamahal. Hindi niya namalayan, wala na po yung presensya ng mahal na Panginoon sa kanya. So sometimes, we are not aware. Baka minsan, mga minamahal, hindi natin nababantayan. Minsan may mga Kristiyanong nabaptize na in the name of Jesus, dumadalo na, mga minamahal, bahagi na sila ng church, mga kapatid, pero namumuhay pa rin sa kasalanan like Samson. Nakikipaglaro, mga minamahal, sa kaaway. Mga kapatid, nag-deteriorate, mga minamahal, yung buhay ng mananampalataya. Hindi na pala ikaw yung dating maalab sa Diyos. Akala natin, may mahal, okay pa rin. Amen ba? Yung pala, mga minamahal, wala ng effectivity. Ayun, mahal. Amen. Ganun po yun. So, kailangan natin, mga minamahal, kailangan natin yung revival. Kailangan po natin yung lakas na nagmumula sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi natin namamalayan kasi minsan, hindi na pala ikaw katulad ng dati na masigasig maglingkod sa dakilang Diyos. Hindi na pala tayo yung dati na maagang dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen ba? Mga minamahal, kaya ginigising tayo ng Word of God. Lahat magsabing Amen. So, kailan natin makikita na ang Kristiyano po ay malamig na sa dakilang Diyos? Kung hindi ka na nagpipray, kung hindi ka na nagpupuri sa mahal na Panginoon, mainit ka pa ba o hindi na? Kayo pong sumagot. Amen? Nung una, maalab, mga minamahal, yung ating pag-ibig sa mahal na Panginoon. Pero bandang huli, mga kapatid, kinakatamaran na natin ang pagpupuri. Kinakatamaran na natin yung pananalangin. Ang tanong ko sa iyo ay, ano ba yung sitwasyon natin ngayon sa mahal na Panginoon? Mainit ka pa ba o hindi na? Amen ba? Pangalawa, kung ang ginagamit ng mahal na Panginoon ay hindi na nagpapasakop sa kanyang leader sa spiritual, tanungin ko kayo, mainit ka pa ba o hindi na? Amen ba? Kung tayo na pong nasusunod sa ating mga sarili, hindi na ang dakilang Diyos, mahal. Mainit pa ba tayo o hindi na? Alam niyo, pinakamasakit pong pangyayari sa buhay ng Kristiyano ay yung you are alive but you are dead. Amen. Akala natin okay pa rin, pero hindi na pala. Tingnan natin ang talata, mga mahal. Revelation chapter 3, verse 1 and 2. From the book of Revelations, chapter 3, verses 1 and 2. And unto the angel of the church in the Sardis write, these things saith he that the seven spirits of God and the seven stars,
I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead. Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die. Amen. For I have not found thy works perfect before God. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ayon sa Apokalipsis 3:1-2. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ang sabi rito, mga minamahal ko, magpuyat ka, magbantay ka, ibig sabihin, watch. Pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay, sabi rito. Na malapit ng mamatay. Sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Sardis Church po yan. Church po ng Sardis. Ano po ba ang katayuan ng Sardis Church sa harap ng mahal na Panginoon? Ang tawag po sa church na yan, the Dead Church. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ay sabi niya rito, may mahal, ang mga bagay na ito'y sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos, may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. I know thy works. Nalalaman ng mahal na Panginoon, mga mahal, nung una masigasig ka, masigasig tayo. Nung una, mga kapatid ko, nagpapahalaga tayo, mga minamahal. Pero mga kapatid, in the long run, mga minamahal, lumalamig tayo. Kaya sabi ng dakilang Diyos, pinaalala niya, ni-remind niya yung Kristiyano Alam ko yung mga gawa mo, sabi ng mahal na Panginoon. Alam ko yung mga pagpapagal mo. Nakikinig po ba kayo? Pero mayroon akong isang laban sa'yo, sabi rito, mga minamahal. Inaakala mo ikaw ay nabubuhay, pero ikaw ay patay sa aking harapan. Amen? Bakit? Hindi na nagwo-work yung Holy Spirit sa kanya. Hindi na nag-work, mga minamahal ko, yung Espiritu Santo. Dumadalo, mga minamahal, nagsasamba, nagpupuri, mga minamahal. Pero sabi ng Bible, wala na akong masumpungan mabuti sa iyo. Magsikap ka. Yung bagay na nasa iyo ngayon, malapit ng mamatay. Lahat magsabing praise the Lord. Magpuyat ka, pagtibayin mo yung mga bagay na natitira. Konting-konti na lang pala yung natitira. Malapit ng mamatay, sabi rito. Sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harap ng aking Diyos. Kailan yun? Ayun, mahal, yung tinutukoy niya, yung present. Hindi po yung nakaraan. Kasi kahit mga minamahal sabihin natin, nung nakaraan, napakainit ko. Grabe talaga. Ang aga-aga ko sa gawain. Talagang lagi akong song leader. Lagi akong ginagamit sa pulpito. Ayun, mahal. Kumusta po ngayon? Wala na. Di ba? Alam niyo ba, mga minamahal, na yung mga nagawa nating pagsisikap nung unang panahon, mga kapatid ko, at yung kalagayan natin ngayon na nanlalamig tayo, ano tinitingnan ng mahal na panahon diyan? Yung ngayon. Kasi yung mga nakaraan, mga minamahal, yung kasigasigan mong yon, nasa book of remembrance na ng dakilang Diyos yun. Kalimutan mo na yon. Amen ba? Praise the Lord. Yung ngayon, mga minamahal, yung kanyang sinasabi, yung kanyang tinatanong sa Kristiyano, yung ngayon, mga kapatid. Huh? Wala akong masumpungan na ginawa mo ngayon, sabi rito, mga minamahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Sardis Church, dead church po yun. Ito po yung church na sa mata po ng tao ay naglilingkod, dumadalo sa church, pero patay sila sa mata ng mahal na Panginoon. Alam nyo, madali pong malaman kung wala na yung revival. Madali pong malaman kapag wala na yung revival sa Kristiyano. Kapag ang Kristiyano po wala nang takot sa dakilang Diyos, wala na yung revival.
Amen po. Kung wala na sa puso yung takot sa dakilang Diyos, takot pa ba tayong magkasala sa mahal na Panginoon ngayon, mga mahal? Kung wala na mga kapatid, napakadelikado na niyan. Wala na yung revival sa atin. Wala na po. Alam niyo ba mga minamahal na revival is more important than evangelism? Amen? Bakit ko nasabi? Paano ka mag-share ng gospel kung backslider ka? Paano ka mag-share ng gospel kung wala kang revival? Paano tayo mag-evangelize yung Kristiyano mga minamahal kung hindi nagpupuri, hindi nagpipray? Paano ka mag-i-evangelize? Paano ka magbubunga, mga minamahal, kung hindi tayo nagpipray? Paano tayo mag-i-evangelize, mga minamahal, yung mananampalataya kung hindi niya alam yung nilalaman ng Bible? Ayaw makinig ng Word of God. Amen? Salamat na lang sa mahal na Panginoon sapagkat dito, mga minamahal, pag panahon na Word of God na, mga kapatid ko, at choir singing hanggang sa Word of God, mga minamahal, seryoso na po ang mga anak ng Diyos. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa mahal na Panginoon. Nagbubunga, mga mahal, ng maganda yung ating paglilingkod. Palakpakan na po natin ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Isa pang tanong, mga kapatid, paano mo aasahang magdadala ng kaluluwa yung isang namumuhay, nagbubuhay sa kasalanan? Nakakita ka naman ng Kristiyanong hindi nananalangin, hindi nagpupuri sa mahal na Panginoon, tapos mahal na mahal daw niya ang Diyos. Tapos sabihin niya, mahal na mahal niya yung gawain ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Nakakita na ba tayo ng ganon? Hindi sumusunod sa dakilang Diyos, pero sabi niya, mahal na mahal ko talagang gawain. Mahal ko talaga yung pagsamba. Mahal ko talaga yung mga workers, mga preachers. Mahal ko talaga yung mga mahal. Amen po ba? Alam niyo, pinaka-powerful sermon, mga minamahal, sa buong mundo, i-preach mo yung buhay mo kay Kristo. Amen ba? Yun yung powerful. Mga minamahal, yung galing, wala po yun eh. Hindi tayo na-save sa galing eh. Na-save tayo sa power of the Holy Spirit. Amen ba? Manifestation of the Holy Ghost, mga minamahal. Amen? Yung power, yung miracles, mga kapatid. Kaya nakita natin sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, mga minamahal, sabi ng mga naunang mga senior ordained preachers, mga kapatid, nung kausapin namin sila, 4 na kurso raw yung natapos ng ating beloved Honorable Pastor. Orator, mga minamahal, mahusay, matalino, mga kapatid. Pero hindi niya pinakita sa pulpito, mga minamahal, yung kanyang kagalingan sa sanlibutan. Amen. Ang kanyang pinakilala sa atin, mga minamahal, yung ebanghelyo, mga kapatid, yung power, yung anointing, yung mga pagluha at pag-iyak, mga minamahal, yun ang pinakilala sa atin ng ating beloved Honorable Pastor. Amen ba? Praise the Lord! Kaya naman, mga minamahal, kahit may mga trials kang pinagdadaanan, kahit may mga pagsubok, kahit mga minamahal, para bagang konti na lang ang kapit mo sa dakilang Diyos, hindi mo kayang tumalikod sa iyong pananampalataya. Amen ba? Dahil nakita natin yung good example, mga mahal, sa buhay ng ating beloved parents in the Lord. Kaya pinaka-number 1, powerful, mga mahal, na sermon, na preaching, na topic sa buong mundo, yung ibahagi mo, mga mahal, gaano ka binago ni Kristo. Ibahagi mo kung gaano ka kasigasig sa paglilingkod. Amen ba? Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Yan lang po ba ang palakpak natin sa mahal na Panginoon? Amen. Nagre-remind sa atin ang dakilang Diyos ngayon, yung mga taong tumanggap na sa mahal na Panginoon. Tayo po, mga nahugasan na po ng dugo ng mahal na Panginoon, pero naghihingalo ang pananampalataya. Malamlam ang faith. Lukewarm. Amen? Kaya kung makita ng ating beloved Honorable Pastor, mga mahal, na yung Kristiyano po ay malamlam sa paglilingkod, malamlam ang pananampalataya, mga minamahal. Sa sinasabi lagi ng beloved Pastor,
para lang kayong tumanggap ng piso sa Diyos. Hindi nyo ba kayang pasalamatan ang mahal na Panginoon? Hindi nyo ba kayang paglingkuran ang mahal na Panginoon na may kainitan? Amen ba? Hindi ka ba pinagpala ng mahal na Panginoon? Amen? Hindi ka ba pinagpala ng mahal na Panginoon kung bakit ang sinusukli natin may mahal ay lukewarmness? Amen ba? Praise the Lord. Revival is the church falling in love with Jesus again and again. Meron tayong awitin eh. I keep falling in love with Him. Amen ba? Over and over and over and over again. Di ba? Awitin po natin yon. Napakagandang awitin. Ngayon mahal. Sapagkat habang naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, lalong lumalalim, lalong tumatamis ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Yan ang revival. Ulitin ko, revival is the church falling in love with Jesus again and again. Yung in love ka sa dakilang Diyos over and over again. Amen? Example ko sa inyo, mga minamahal, yung magkasintahan. Yung boyfriend niya at yung girlfriend niya, may mahal. Alam niyo ba, makita mo lang yung kahit anino lang ng iyong sinisinta. Masaya ka na. Anino pa lang. Yan ay naranasan mga mahal na mga adults natin dito nung kabataan po nila. Amen ba? Ako mga minamahal, nung ako mga kapatid ko ay magpapaalam sa aking mahal na may bahay, meron akong picture ng aking may bahay, hiningi ko sa aking beloved wife, mga minamahal. Kapag ako po'y inassign, mga kapatid ko, sa ibang mga outreach, mga minamahal, pagod na pagod po ako. At pag uwi ko sa aking kwarto, mga minamahal, bubuksan ko lang yung aking aparador. At nandun po sa likod ng pintuan yung picture ng aking may bahay. Sa tuwing makikita ko yun, nawawala yung pagod ko. Bakit kaya ganun? Parang may power, ano po? Kasi minamahal mo. Amen ba? Nawawala yung pagod mo, lumulukso yung puso mo eh. Nakakalimutan mo yung pagod. Ganun ang gusto ng mahal na Panginoon. Say amen? Say praise the Lord, mga inmahal. Pwede tayong active sa church, but you are not on fire with God. Pwede rin yun. Pwede tayong maging active sa church sa lahat ng ating mga menial duties, pero hindi ka in love with the Lord. Amen ba? Pwedeng maging tama yung doktrina natin. One God in three manifestation. Baptism in Jesus' name. Maayos ang pananamit natin, nasa kabanalan tayo. Pero hindi ka na in love sa dakilang Diyos. Amen? Lahat ng in love sa dakilang Diyos, magsabing, praise the Lord. Amen. Ako, lakas po ng amen natin. Praise the Lord. Amen. Iniibig ba natin ang mahal na Panginoon? Amen? Revelation chapter 2, verse 1 to 5. Mga minamahal, sabi ng talatang ito, mga kapatid, basahin na natin, may mahal. Revelation chapter 2, verse 1 to 5. Revelation of St. John, chapter 2, verse 1 through 5. Unto the angel of the church of Ephesus write, These things said he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walked in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Amen. Amen. Bago natin basahin sa Tagalog, mga minamahal, kung napapansin po ninyo, ating pong pinapabasa sa English, mga kapatid, kasi minsan meron pong nagre-request na mga nasa ibang bansa, na mga foreigner, mga minamahal, na nanonood sa atin.
Amen. At sa Tagalog po, minamahal, basahin natin. Sa Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 5, sa anghel ng iglesia sa Epeso ay sulat mo, ang mga bagay nito ay sinasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandilirong ginto. Nalalaman ko ang iyong manggagawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga magpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan, at may pagtitiis ka, at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka, at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi, ay paririyan ako sa iyo, at alisin ko ang iyong kandiliro sa kanyang kanilalagyan, maliban na magsisi ka. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ito ulit, mga kapatid ko, ang sinabi ng mahal ang Panginoon. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, mga minamahal. Ephesian Church, alam ko ang iyong pagpapagal, sabi rito. Alam ko, mapagtiis ka. Hindi mo matiis ang masamang tao at sinusubok ko mga nagpapanggap na apostol, sila hindi gayon. Nasumpungan mo sila pawang bulaan. May pagtitiis ka, nagbata ka dahil sa aking pangalan. Tingnan niyo ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka napagod, sabi rito. Ngunit, sabi ng verse 4, mayroon akong laban sa iyo. Tingnan niyo ha, masigasig sa una yon, maalab, mga minamahal. Talagang mahal na mahal niya ang dakilang Diyos. Nagsasakripisyo, nagpapakahirap, alang-alang po sa pag-ibig sa mahal na Panginoon. Pero mga kapatid, sa huli, sabi ron, meron akong laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Grabe yan, mga minamahal. Kaya pala sabi ng Bible, ang manatili hanggang sa wakas siyang maliligtas. Amen? Kaya huwag nating pabayaan yung kaligtasan natin, mga kapatid. Ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan. Tiyak, kapag tayo po'y lukewarm, tiyak pag tayo po'y napaka-relax, nagpapabaya sa kaligtasan, tiyak, may iwan ka. Hindi ka makakasama kahit anong gawin natin. Kahit na mga minamahal sabihin natin, nung unang panahon ako'y napakainit, napakarami kong nagawa, napakarami kong naitulong. That was before. Amen? Tapos na yun. Ngayon ang hinihintay ng malapay. Ngayon ang hinihingi niya, mga mahal. Kumusta ka na ngayon? Kumusta na ako ngayon? Amen po ba? Kaya sabi niya rito, mga mahal, alalahanin mo, sabi sa verse 5, kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong unang gawa. Anong ibig sabihin dito? Alalahanin mo kung saan ka nahulog, saan ka nadapa, doon ka bumangon. Halimbawa, dito ka nagkamali, mga mahal, huwag ka lumipat sa iba, dito ka muling magsimula. Amen? Dito mo ayusin, mga minamahal. Kapag may pagkakamali tayo, mga kapatid ko, marami tayong mga pagkukulang. Minsan, mga minamahal, nagkamali tayo, nagkasala tayo. Huwag kang magtago. Huwag kang lumayo. Amen ba? Dito mo ayusin, lahat magsabing praise the Lord. Yan ang ibig sabihin. Sabi rito, mga minamahal ko, alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang iyong unang gawa. Tingnan nyo. Gusto ng mahal na Panginoon, mga mahal, kung ano yung una, ganun ang huli. Amen ba? Sabi rito, o kung hindi ay papariyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan. Ano ba yung kandelero? Mga minimal yung kandeleros nung Old Testament, mga kapatid, yung ilaw yun Kandelero Yun yung pinakakandila nila nung araw. Nag-represent po yun ngayon, mga mahal, ng Holy Spirit. Sabi ng dakilang Diyos, kung hindi ka magsisikap, kung hindi mo ibabalik ang unang pag-ibig mo sa akin, papariyan ako at kukunin ko yung kandelero. Kukunin ko, babawiin ko yung Holy Spirit sa iyo.
Yan ang ibig sabihin nun. Amen po ba? Si praise the Lord, mga inmahal. Nakikinig po ba kayo? Praise God. Bakit gusto ng dakilang Diyos ma-revive palagi ang Kristiyano, mga kapatid? Bakit? Kasi hindi natin matatapos yung pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin kung malamig tayo sa pananampalataya. Marami tayong dapat gawin sa church. Ang church, hindi po ito pagmamay-ari ng tao. Ang church, Church of the Living God, Church of Jesus Christ. Amen. Ang mahal na Panginoon ang may-ari nito. Kaya kapag gumawa ka dito, mga mahal, pinagpapala ka ng dakilang Diyos kasi Kanya to eh. Amen ba? So marami tayong dapat gawin sa church ng dakilang Diyos, the body of Christ. Mga minamahal. Hindi natin magagawa yung pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin, mga kapatid, sa Kanyang church kung wala tayong revival. Amen po? 5 bagay, mga minamahal ko, kailangan natin ng revival. We need revival po sa tuwing ang pag-ibig ng mga anak ng Diyos ay lumalamig. Lahat magsabing amen? Lahat ng malamig magsabing praise the Lord. Aba, wala ah. Attentive ah. Minsan, nag-preach ako sa isang outreach, mga mahal, sabi ko, sinong gusto ng impyerno magsabing praise the Lord? Ang lakas ng sigaw. Yung pala, mga minamahal, yung mind niya wala sa pulpit, mga kapatid. Kaya mga minamahal, salamat sa mga Panginoon, attentive, yung mga kapatiran dito. Amen. Praise God. Pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Pagpalain kayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Hindi may iwasan ng panlalamig kasi. Kaya nandito yung mga talata, mga minamahal, about revival eh. Hindi may iwasan minsan yung panlalamig. Lalo't yung Matthew 24 verse 12, sabi ron, because iniquity will be multiplied, the love of many will grow cold. Dahil sa pagsagana ng katampalasanan sa mundo, pag-ibig ng marami ay lalamig. So dahil sa nakamulatan po natin ng ating mga mata, mga minamahal, yung kasalanan ng mundo, mga kapatid, bago babalik ang mahal na Panginoon, talagang aapaw ang kasamaan sa mundo. Mawawala ang pag-ibig talaga sa puso ng tao, mga minamahal, lalo't pag dumating yung kahirapan, dumating po, mga minamahal, yung drought, mga kapatid ko, naku po, kanya-kanya, mga minamahal, kanya-kanya na ang buhay. Ando na yung puot, mga minamahal, agawan ng pagkain. Wala na po, mga minamahal, pag-ibig. Nasabi po ng talatang ito, mga minamahal, dahil po sa kasalanan nakikita, mga minamahal ng mga Kristiyano, pati yung mga Kristiyanong umiibig sa mahal na Panginoon, apektado, lumalamig din ang pag-ibig sa dakilang Diyos. Amen po ba? Kaya uulitin ko, mga minamahal, tayo na mga nasa Church of the Living God ngayon dito, kung ano yung natutunan natin dito, yun nawa ang dalhin natin sa sanlibutan. Huwag yung gawain ng sanlibutan ang dadalhin natin dito. Amen ba? Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mga kapatid, kapag naramdaman mo, mga minamahal, nakaramdam ka na ng kawalan ng malasakit sa kaluluwa. Kawalan ng malasakit, mga minamahal, sa gawain sa church. Yung buhay, mga minamahal, na wala ka ng pakialam sa mga kapatiran, wala ka ng pakialam, mga minamahal, sa mga kaluluwang makasalanan. Yan ang sign, wala ka ng revival. Pangatlo po, mga kapatid, kapag nakaramdam ka ng nawawalan ka ng kagalakan sa pagdalo, at pagtanggi natin, mga minamahal, sa mga spiritual duties sa church, wala ka ng revival. Pang-apat po, hidden sin, yung mga natatagong kasalanan. Kapag patuloy nating itinago yan, hindi ka marirevive. Magdadala yan, mga mahal, ng kahirapan sa atin. Amen po ba? Karukhaan sa buhay. Panlima, number 5. Kung sinusukat na natin yung ating mga ibinibigay sa church, kung hinahanap na natin yung ating mga binibigay sa church, wala ka ng revival. Amen?
Bakit ka nagbibigay? Saan mo binibigay? Sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi natin binibigay sa tao. Sa dakilang Diyos natin binibigay. Amen ba? Kapag binigay na natin, maging mahal, huwag mo nang tanong, saan kayo yung mga binigay ko? Tapos makikita mo yung manggagawa nasa Jollibee, sinasabi ko na nga ba? Ito yung mga tithes namin. Grabe naman mga inmahal. Gusto ba nating makita yung mga manggagawa kumakain mga minamahal sa bangketa ng lugaw-lugaw? Yung mga tinadtad na mga minamahal ko ng mga bangaw? Sorry po, sa word, ano po? Amen ba? Samantalang sa Jollibee, meron pong 120 pesos lang. Amen? Sinasabi ko na nga ba laki-laki ng tithes kong binibigay. Dito lang pala ginagamit. Lahat magsabing praise the Lord. Ayan, mga minamahal. Kapag ganyan, mga kapatid ko, marami na tayong question. Marami na tayong hinahanap. Naghinahanap po na, sambariting may mga kahinaan dito at imamarites ko. Ayan. Wala ka ng revival. Amen ba? Amen ba? Lahat ng nagagalak magsabing praise the Lord. Revival is the extraordinary movement of the Holy Spirit. Yan ang revival. Revival is the extraordinary movement of the Holy Spirit of God. Amen. Yung moving ng Holy Spirit, mga minamahal, nandiyan na po yung revival. Kaya sikapin natin, mga kapatid ko, na hindi lang nag-move ang Holy Spirit sa choir members, sa kanilang pag-awit, kundi sa ating lahat, mga minamahal. Sikapin natin. Hindi lamang po 2, 3, 4, 5 ang napupuspos pagdating po ng choir singing. Dapat lahat po magsumikap. Dapat lahat, mga minamahal, sikaping mapuspos dahil nandyan yung revival. Amen? Palatandaan po na may revival ng Kristiyano, mga minamahal, when there's revival, every day is excited for God. Amen? Malalaman mo nandiyan na yung revival, may mahal, kapag excited ka na lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapag lagi kang excited sa pagdalo, excited ka mga mahal sa mga duty mo sa church, yun na yung revival. Hindi mo kayang pigilan yung Kristiyanong revive. Bakit? Nag-aalab ang pag-ibig yan sa Diyos. At hindi mo kayang pigilin mga minamahal sa pagdalo yan. Kahit pandemic pa. Amen ba? Praise the Lord. May mga kapatiran tayo, mga minamahal. Pagpasok, mga kapatid ko, sa gawain natin, may mga checkpoint. Ay mahal. Hinaharang sila, mga kapatid. Huwag kayong padaluhin niyo po kami. Please po. Kasi iniibig namin ang mahal na Panginoon. Amen ba? Kasi po, pinagaling po ako sa cancer ng mahal na Panginoon. See? Nahihipo mo yung mahal yung mga pulis. Sige po. Amen po ba? Kaya sabi ko sa mga pulis, mga mahal, sir, hindi po matigas ang ulo ng mga member ng Jesus Miracle Crusade. Kaya lang pinipilit niyang mga yan. Nagpupumilit, ayaw talagang papigil kasi mga pinagaling yan sa kanilang mga cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, arthritis, rheumatism, mga mahal, psoriasis. Amen? Gumaling yan, mga minamahal, sa prayer ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang Kristiyanong revive, mga minamahal, generous siya sa pagbibigay. Lahat magsabing amen? Ang taong revive, mga minamahal, giver yan sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Hindi niya sinusukat yung halaga ng oras na binibigay niya sa gawain. Hindi niya sinusukat yung perang binibigay niya sa gawain ng mahal na Panginoon. Yan ang revive. Pero kapag wala kang revival, madamot tayo sa Diyos. Naniniwala ba kayo ron? Kapag walang revival sa puso, madamot tayo sa Diyos. Panginoon mahal. Kapag may revival tayo, sobra ang kauhawan natin sa ating mahal na Panginoon. Meron kang extraordinary, mga mahal, na paglilingkod sa Diyos. Amen ba? Praise the Lord.
Kahit, mga minamahal, dumalo tayo sa luneta, madaling araw ng umuwi, mga minamahal ko, masaya ka pa rin, nakangiti ka pa rin. Dahil ginawa mo yun para sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Kaya pag ikay laging revive, meron din namang extraordinary ang pagkilos ng dakilang Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Mga mahal, may pag-ibig sa mahal na Panginoon. Sumisibol yan sa ating mga puso, mga kapatid ko. Amen ba? Praise the Lord! May pag-ibig tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Mahal na mahal natin ang kapatiran, ang isa't isa. Mahal natin ang pagkakapatiran. Mahal natin, mga minamahal ko, ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! At saka ang revival, mga minamahal, ito pala ay pagbisita ng dakilang Diyos natin sa ating gawain. Divine visitation of God's visiting His people. Amen? Kapag dumarating po yung presensya ng dakilang Diyos sa pagtitipon ng mga banal, may mahal, yun na mismo ang mahal na Panginoon natin. Amen ba? Yun na mismo ang mahal na Panginoon natin, mga minamahal. So mga kapatid, isa pang tanong, may 5 bagay pa rin po na paano malalaman paparating na po yung revival sa Kristiyano. Kapag ang Kristiyano po ay nagsimula ng mauhaw, nagsimula na siyang maging masipag sa pananalangin at pagpupuri, parating na yung revival. Amen? Kapag sumisipag ka ng magising sa madaling araw para umawit at manalangin sa dakilang Diyos natin, revival is coming. Amen? Kapag masipag ka na, mga minamahal, magising ng madaling araw at naroon ka na sa iyong pagkakaluhod, mga minamahal ko, at nakikipag-ugnay ka na sa mahal na Panginoon, nandyan na ang revival. Amen? Napakahalaga nito, mga minamahal. Hindi po makakakilos kasi ang mahal na Panginoon kung wala pong mananalangin. Amen ba? Kaya pasalamat kayo sa mahal na Panginoon. May mga manggagawa po, mga minamahal, na nagbibigay ng panahon at oras sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung mga hindi nagpupuri sa dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating pong tungkulin, mga kapatid ko, ay manalangin sa mga kapatiran. Pero kung ayaw nating manalangin, mga minamahal, para sa mga kapatiran, wala tayong malasakit sa mga kapatiran. Amen? Lahat, mga minamahal, kinakailangan, mga kapatid ko, manalangin. Ito po yung prayer na gustong-gusto ng revive na Kristiyano. Mahal na Panginoon, narito akong muli. Itinitiklop ko po yung mga tuhod ko sa pananalangin, mahal na Panginoon. Muli mong ingatan ang mga kapatiran namin sa mga sila naroroon ngayon. Amen ba? Naalala ko tuloy sinabi ng ating minamahal na assistant pastor, ating beloved Mama Dermaine Mahal. Sabi niya sa amin, mga kapatid ko, wala tayong dapat na sayanging oras. Meron kang free na oras, mga minamahal. Meron kang oras para sa pag-relax, mga kapatid. Pwede kang lumuhod at ikay humarap sa dingding, sabi ng ating mahal na pastora. Bakit? Sapagat anytime, mga mahal, 24/7, mga kapatid ko, hindi natin alam, may mga kapatiran, mga minamahal ko, na yung mga anak nila naghihingalo, yung mga apo nila naghihingalo, mga minamahal. May mga gusto nang mag-backslide, meron nang gusto magpatiwakal, mga minamahal. Meron nang gustong tumalon, mga kapatid ko, sa problema. Meron nang nag-aaway, mga minamahal, na mag-asawa at pamilya, mga kapatid. Kailangan nila ng panalangin. Amen? Praise the Lord! Yun pala yun, mga minamahal. Full church revival is coming kapag maraming nakaluhod. Amen? Kapag lagi kang nakaluhod sa mahal na Panginoon, hindi makakatagal ang diablo sa iyong harapan in the name of Jesus. Dahil matatakot siya eh. Anointed ka eh. Nakikinig po ba kayo? Lahat ng inaantok magsabing praise the Lord? No, wala. Ngayon mahal. Ha? Galing pa kayo sa inyong mga hanap buhay, pero wala pong inaantok. Amen? Malapit na tayo magtapos, mga kapatid. Paano ko marirevive? Paano ako marirevive? Hindi mo po pwedeng gawin sa sarili mo yan. Dakilang Diyos ang gagawa niyan para sa iyo.
Kailan? Kapag nalugod ang mahal na Panginoon sa iyo, i-revive ka niya. Amen ba? Kaya sa church natin, kumpleto na, mga kapatid. Church natin, kumpleto na po dito. Sagana dito ang presensya ng mahal na Panginoon. Sagana dito sa pagpupuri. Sagana dito yung mga patotoo. Sagana dito yung Word of God. Amen ba? Pero minsan nakakaramdam tayo ng panghihinang espiritual kahit sagana. May mahal, bakit? Maaring binabaliwala natin ang gawain. Maaring hindi natin pinapansin mga minamahal at pinapahalagahan yung mahalagang bagay. Amen ba? Ano yung mahalaga? Pagiging seryoso sa kaligtasan. Pagiging seryoso sa gawain ng mahal na Panginoon. Ano pa yung ibang dahilan, mga mahal, kung bakit ang layo ng revival minsan sa ibang mananampalataya? Wrong expectation. Yung akala natin ay puro material at financial lang mga minabalang sadya natin sa pagdalo. Hindi po yun eh. Kaya tayo dumadalo, ito'y pasalamat na lang sa mahal na Panginoon, hindi na paghingi. Amen ba? Hindi na paghingi, mga minamahal. Ililid na lang namin, mga minamahal kayo, pagkatapos po ng gawain, yun pong ating intercessory prayer sa inyong pangangailangan. After you have done the will of God, sabi ng Bible, mga mahal, doon niya ibibigay ang kailangan natin. Kaya kahit hindi mo hingi ng kailangan mo, alam niya yan. Amen ba? Praise the Lord. Kaya sa pagdalo natin sa gawain ng mahal na Panginoon, mahal, wag nawa yung sadya natin ay para humingi lang sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hindi po yun. Ang hingin po natin, yung revival. Sa pagdalo natin, ang hingin natin, may mahal na Panginoon, pagpalain mo ako ngayon sa spiritual. Puspusin mo po ako ng iyong Santong Espiritu ngayon. Para nang sa ganun, pag uwi ko, malakas ako. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Praise the Lord. Ano pa ang dahilan, mga mahal, kung bakit paano tayo marirevive, mga kapatid ko? Unay, wrong expectation. Ano po? Pangalawa, mga minamahal, ay kulang po tayo sa kagutuman sa Word of God, mga kapatid ko. Kaya yun po ang gawin natin. Maging magutom tayo, maging mahal sa Word of God. Amen. Pag i-desire natin, mga minamahal ko. Kaya nga yung mga preacher, mga kapatid ko, narito po kami para akayin po kayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Wala na pong iba. Amen ba? Praise the Lord. Psalms 138 verse 7, mga mahal. Basahin po natin, mga kapatid ko. Ilang talata na lamang. Psalms 138 verse 7. From the book of Psalms, chapter 138, verse 7. Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Amen. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies. Yes, Lord. And thy right hand shall save me. Amen. Hallelujah. Tagalog po, beloved. Ayon sa mga awit, 138, versikulo 7. Bagaman ako'y lumalakad sa gitna ng kabagaban, kabagagan. Iyong bubuhayin ako, iyong iuunat ang iyong kamay laban sa puot ng aking mga kaaway at ililigtas ako ng iyong kanan. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Amen? Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies. Gandang talata po dito. And thy right hand shall save me. Amen. Bagaman ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan, i-revive mo ako, O Diyos. Amen? Bagaman ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan, i-revive mo po ako, Diyos. Iuunat mo ang iyong kamay laban sa mga napupuot sa akin na mga kaaway. Ililigtas ako ng iyong kanan.
Kaya kapag lagi kang revive sa dakilang Diyos, walang kasamaan, walang problema, walang panghihina ang gagapi sa iyo in the name of Jesus. Maging yung mga umaaway sa iyo, hindi yan makakatayo sa harap mo. Ang Diyos ay naglalagay sa kanilang puso ng takot sa iyo. Amen ba? Kapag revive ka lagi. Kapag revive ka lagi. Kaya nawa sa mga anak ng Diyos, may mahal na sain natin yan, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord, may mahal. So, awitin natin yung revive us, O Lord. I-revive mo kami, O Diyos, mahal ang Panginoon, ito yung ating awitin, mga kapatid. Amen. B flat. Stanza. Sometimes divine, sometimes it's almost gone. There are times that we can feel your presence. All the Christians can't live without your fire. Hear our prayer, revive us once again. Tayong lahat. Revive us, O Lord. Let your spirit move inside this temple. Hallelujah, hallelujah. Revive us, O Lord. Let the river flow into our heart. Let the fire burn deep within our hearts. Let the flame stir our soul today. Lord, your children can't live without your fire. Hear our prayer, revive us once again. Revive us, O Lord. Umawit na yung lahat. Let your spirit move inside this temple. Revive us, O Lord. Let the river flow to our heart. Minsan pa, fire burning deep within our hearts. Let the flame stir our soul today. Lord, your children can't live without your fire. Hear our prayer, revive us once again. Revive us, O Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, O Lord. Let the river flow into our hearts. First stanza. First stanza. Sometimes they're fire, sometimes it's almost gone. There are times that we cannot feel your presence. All the Christians can't live
without your power. Hear our prayer, revive us once again. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Glory to God. Let the river flow. Glory to God. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our heart. Fire burning deep in our hearts. Let the flame steer our soul today. Lord, your children can't live without your power. Hear our prayer, revive us once again. Revive us, yeah, Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our heart. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Yes, oh God. Into our heart. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river into our heart. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our heart. Minsan pa po, hallelujah. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God. Kailangan ka namin dakilit, Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. revive us, oh Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Let your spirit move inside us. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our hearts. Let the river flow into our
hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jesus, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah. Yes, Lord God, hallelujah, hallelujah. Revive the children, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat ng ilang Diyos, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Revive us, oh Lord. Thank you so much, oh God. Hallelujah, hallelujah. Let the river flow into our hearts. Revive us, oh Amen. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Let your spirit move inside this temple. Amen. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our hearts. Let the river flow into our hearts. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat dakilan Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. We thank you so much. We thank you so much. Maraming salamat dakilan Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po. Hallelujah, hallelujah. Sa ating pagpatuloy, sa ating mga pangailangan. Hallelujah, tulad po niyan. Hallelujah. Hallelujah, ang revival, ano ang sabi kanina? Isa po sa ating binanggit natin brother preacher, hallelujah. Magbigay lugod na po tayo sa ating dakilang Diyos upang tayo po ay revive ng ating pinakamahal. Ibig sabihin, mayroon po tayong gagawin. Mayroon po tayong i-work out, hallelujah. Mayroon po tayong i-convince, hallelujah. We need to convince, hallelujah, ang ating dakilang Diyos. Dapat ating makumbinsi ang ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Sa paglilingkod ito, hallelujah, hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, we have to love our God with all our heart, with all our soul, with all our might, with all our strength. Ibig sabihin, hindi ito baka sakali, bagkus ito po, hallelujah, ating i-focus, hallelujah. Tulad nga ng sabi ng Biblia, by renewing of your mind, hallelujah, ito po ang reasonable service sa ating pinakamahal. Ibig sabihin, seryosuin po natin ang ating buhay Kristiyano. Seryosuin po natin ang ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hindi, hallelujah, na kung mayroon lang oras, saka na lamang, hallelujah, ang ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, maglaan po tayo ng ating panahon, maglaan po tayo, hallelujah, ng totoong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po ay manalangin, patuloy po natin hingin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na tayo po ay patuloy samahan, patuloy po tayo revive ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po yung pong puso magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Opo aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga salita na patuloy niyo po itinuturo sa bawat isa amin. Opo aming dakilang Diyos. Hallelujah. Narito po yung mga anak, mahal na Panginoon, nagnanais na maging karapat dapat sa iyo. Hallelujah. So po, unang panalangin po ng aming Berlin World Pastor, Lisa Dalmida. Dalangin po namin dakilang Diyos. Bigyan niyo po kami yung puso, isip na nagmumula sa iyo. Na ito po, hallelujah, aming magamit. Hallelujah, sa pagsunod si banal kalooban. Dakilang Diyos, ayaw po namin na buhay makasalanan. Tulungan niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos, na ibalik po namin ang aming unang pagmamahal sa iyo. Ang aming unang pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ayaw po namin na buhay makasalanan, dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami maging karapat dapat sa iyo. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, na tunay, hallelujah, hallelujah. Mayroong laging excitement, mayroong laging pagmamahal sa iyo. Mayroong laging hallelujah, revival sa aming araw-araw na pamumuhay. Mahal na Panginoon, hallelujah, we are nothing without thee, O God. Kapatuloy yung kahabagan ng mga anak. At sa iyong pangailangan, aming pinakamahal na Panginoon,
Saan niyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali. Dakilan Diyos, sama-sama po kami humingi ng kapatawaran. Patawad, dakilan. Patawad po, dakilan Diyos. Patawad, mahal na Panginoon. Tulungan niyo po kami. Ito pa yung samot dalangin. Sa mga parang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Hallelujah. Hallelujah. At sa ating mga pangailangan, ilians po natin ating sarili. Isipin po natin ang kamay natin Bruno Pastor. Ang isa po naglilian sa bawat isa atin. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating nakilang Diyos ay walang imposible. Hallelujah. Lahat ng bagay, hallelujah. Tayo po ilugubos sa pagpapalay ng ating pinakamahal na Panginoon. Ilians po natin ang ating sarili. Upo, mahal na Panginoon. Narito po kami dakilang Diyos ay mga pangailangan sa iyo. Alang-alang po sa paunang panalangin ng aming beloved noble pastor, will this adult minor interim prophet, O God, mahal na Panginoon, tingin niyo po ay makahilingan sa iyo. Una-una po, hallelujah, ang aming unang pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, at sa iyong makaparang pangalan, dakilang Diyos, with all authority, sa makaparang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas, hallelujah, lahat ng uri na gawa ng kaaway, di mo yung panlalamig, panglupaypay, katambaran sa pagpupuri, katambaran sa pag-aaten. Hallelujah, di mo cast out in Jesus' name. Problema at kahirapan, cast out in Jesus' name. Lahat ng uri na karamdaman, cast out sa pangalan ni Jesus. Demons of carnality, pride, life, vain glory, panlupaypay, panlalamig, kahinaang bisyo, mayroon pa. Demons cast out in Jesus' name. Lahat ng uri na gawa-kaway, demons cast out. Be healed, be blessed, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. Patuloy po natin, ibigay ang pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon sa pamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Ating palapakan ng ating nakilang Diyos. Maraming salamat, mahal Pinoon. Sa mga salita, God bless you po, Brother Preacher, Brother Guzman. Hallelujah. Patuloy po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy umattend. Hallelujah. We love you the Lord. But there is Jesus loves you more. Amen. Hallelujah. Isa sa palandandaan na tayo po revive. Hallelujah. Lagi